Alam mo, minsan napapaisip tayo kung bakit ang hirap ng mga relasyon ngayon. Akala natin, distance lang ang kalaban. Yung mga kilometrong pagitan, yung iba't ibang time zones, yung hindi magkasundong schedule. Pero alam mo kung ano talaga ang mas masakit. Hindi yung physical na layo, kundi yung pakiramdam na kahit magkasama kayo sa iisang bubong, parang ang layo-layo nyo sa isa't isa. Kasi ganito yan eh. Kapag may totoong connection, kahit nasa magkabilang dulo kayo ng mundo, ramdam mo pa rin yung presence nila. Yung mga random na, kumain ka na ba? Messages. Yung mga simpleng ingat ka, kahit alam nilang nasa bahay ka lang. Pero kapag may disconnection, nako, kahit magkaharap kayo, para kang invisible. Alam mo yung feeling na dati-rati, excited sila marinig ang mga kwento mo? Ngayon kahit anong share mo, parang hangin lang. Dati, todo tanong sila kung kumusta araw mo. Ngayon, wala na. Busy na raw. Ang masakit pa, hindi mo alam kung kailan nagsimula. Parang unti-unting nawala yung lambing, yung effort, yung genuine na pakialam. Parang dati-rate, ikaw ang mundo nila. Ngayon, para ka na lang extra sa pelikula ng buhay nila. Kaya nga mas mahirap to kaysa sa long-distance relationship eh. Kasi sa LDR, alam mong may physical na hadlang, may dahilan, may solusyon. Pwede mong planuhan kung kailan magkikita. Pero itong disconnection, paano mo lalabanan to kung pareho naman kayong nandyan pero wala nang nararamdaman? Kasi ang totoo, kakayanin mo ang 1,000 kilometrong layo kung may communication, kung may tiwala, kung may mutual na effort na pagtrabahuhan ang relasyon. Pero paano mo ibabalik ang connection sa taong present nga physically pero mentally at emotionally nawala na? Hindi distance ang tunay na kalaban. Disconnection ang tunay na separation. At minsan, mas masakit pa ito kaysa sa mga kilometrong pagitan. Kung nakarelate ka sa mga sinabi ko, iwan mo ang saloobin mo sa comment section. At kung gusto mo pang marinig ang mga ganitong usapan tungkol sa buhay at relasyon, i-click mo ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating kwentuhan. Salamat sa pakikinig at hanggang sa muli.